Alam niyo po, nakipagpulong ako kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nung makalawa. Anong sabi niya? Yung ICC na yan, wala naman akong magagawa kung anong desisyon ng mga administrasyon. Ang magagawa ko lang, kapag lumabas ang warrant of arrest, sasabihin ko sa aking mga pulis at kasundaluhan na siyang magsuserve ng warrant of arrest. Aarestuhan niyo ba ako? At hahayaan ko na ang taong bayan magdesisyon. Ipaaaresto niyo ba ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte para litisin ng mga dayuhan sa isang malayong lugar na tinatawag na The Hague? Tanggap na po ni Presidente Duterte na ang kanyang kamay, ang kanyang kinabukasan, nakasalalay na po sa sambayan ng Pilipino. Ayaw na niyang isipin na ito'y usaping legal. Ang gusto na niyang isipin, ito'y isang political question na taong bayan ang maghuhusga. Judge Juan de la Cruz at Juana de la Cruz, anong hatol mo? Ipakukulong mo ba ang iyong dating presidente dahil sa isang bagay na sa totoo naman ay nagbigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad? Ang reklamo ng marami ngayon, ang gulo-gulo na ng ating mga komunidad. Balik na, lantad na naman ngayon ang bentahan ng pinagbabawal na droga. Yung mga dati na nakakalakad sa gabi, takot na naman lumakad ngayon sa gabi. At dahil nga sa mga nagawa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kayo na pong maghusga, taong bayang Pilipino. Ipakukulong nyo ba? Ikaw, mamang pulis, aarestuhin mo ba ang ating dating presidente? Ikaw, mamang sundalo, makukuha mo bang dakipin ng presidente at ipadala sa ibang bayan at pati na rin ang Vice President na mawala ng banta dun sa isang gahaman sa pangyarihan na alam niyang di ba nanalo sa eleksyon kaya ipakukulong ang kalaban? Taong bayang Pilipino, ganyan na lang ba po ang ating gagawin sa presidente na kinikilala natin na pinakamahal na presidente ng bayan? Mr. President PBBM, gaya ni Inday Sara Duterte, mahal po namin kayo. Pero di po namin maintindihan bakit pumapayag kayo suwayin ng inyong pinsan. Hindi nyo ba ho napapansin na bagamat nagsimula tayo na nagkakaisa dahil meron tayong unit team, yung unit team na yan, pilit na winawarak at pinaghuhiwalay ni Speaker ang inyong presidential insan. Tama ba ho yun? Na kabuti-buti nung unang panahon ng inyong administrasyon, walang gusot. Ang nais lang natin, pataasin ang antas ng kabuhayan ng lahat ng Pilipino. Ngayon po, pinag-aaway-away tayo. 318 po ang miyembro ng mababang kapulungan. Siya lang po pa talaga ang pupwedeng magsulong ng inyong agenda sa Kamara de Representante, bagamat desidido siya na pag-away-awayin tayo sa unit team? Baka naman po pwede na kayo magkonsidera ng kapalit nang maibalik na ang pagkasama natin, ang pagsasama natin sa unit team at maisulong na ang dapat na isulong, pababain ang presyo ng mga bilihin, mas maraming trabaho, mas mataas na sweldo sa sambayan ng Pilipino. Happy ba po kayo na sa unang panahon ng inyong administrasyon, hindi pa nga midterm election, bakbaka na sa politika dahil sa inyong presidential insan? Ang tanging pamamaraan po, Mr. President, na patunayan nyo na kayo talaga ang in charge, kumuha na po kayo ng bagong speaker. Ang speaker na tatawaging speaker. Dahil siya po talaga ay itataguyod ang integridad ng inyong Kamara de Representante. Masakit po sa akin. Minsan naging kongresista, minsan na tumatanaw na yung sandaling panahon ko po na nanatili sa Kamara ay ang pinakamasaya kong araw sa aking buhay na ngayon kinasusuklaman ng Kamara de Representante dahil sa mga kabalustugan na ginagawa ng kanilang liderato para lamang sa proyekto. Nakakalungkot po na aking mga dating kasama sa Kongreso nagrereklamo ngayon na kinakailangan magbayad sila sa kapwa kongresista para lang makakuha ng proyekto.
bakit po naging ganyan na ang Kamara de Representante, Mr. President? Wala pong speaker na binobotong speaker na hindi iniendorso ng presidente. Talaga pa pong wala na kayo mapagkakatiwalaan na isulong ang inyong legislative agenda sa Kamara na hindi gumagalaw para paghati-hatiin ang bayan. Tingin ko naman po, meron at least isa na kayang gawin yan. At sana po, alang-alang na lang po sa kapakanan ni Juan de la Cruz at marami na pong nagugutom at ang sang-ayon sa pag-aaral, ngayon lang po nagkaroon ng ganitong katinding pagkagutom sa ating bayan. Abay, palitan nyo na po ang inyong speaker. Hindi naman po dapat na dahil lamang sa kanya, tayo ay magkakawatak-watak. Hindi ko po kayo kaaway, Mr. President. Sa totoo lang, alam nyo na bait ako sa inyo. Pero minsan ang kabaitan po, nagre-resulta ng anong meron na tayo ngayon. Dahil napakabait nyo kay Mr. Speaker, yung presidential insan, ayan, parang ililibing na ang unit team anytime now. Huwag naman po, dahil sa dami na paghamon natin, kinakailangan po ibalik yung pagsama-sama, Mr. President. Please lang, marami naman pong handang magsilbi dyan bilang speaker. At sa aking mga kongresista, hello, tatanggapin nyo pa ngayon na kinasusuklaman na ang Kamara dahil dyan sa bribery initiatives ninyo? Alam ko lahat kayo inaatasa magsalita in support of the bribery initiative. Pero hindi naman nyo kinakailangan sa speaker para maging kongresista na inyong mga distrito. Wala naman makakatalo sa inyong mga distrito. Sa katunayan, ang inyong mga kabiyak sa buhay, mayor din. Bakit kayo magpapauto-uto sa isang tao na hindi man lang manalo sa kanyang probinsya sa Leyte? At dyan lang siya sa syudad ng Tacloban. Di ba? Sige nga, labanan ng mga ni speaker, ang mga pitila sa Leyte, tignan natin kung sino man nanalo. Ni minsan, hindi naman niya nagtangka na lumabas ng Tacloban. Bakit kayo magpapauto-uto ngayon? Kayong hari sa distrito nyo at sa inyong syudad. Mag-asawa kayo. Pareho kayo hinala ng taong bayan. Hindi nyo sila kinakailangan. Hindi kayo dapat bumili ng proyekto. Dahil kasama kayo doon sa institusyon na nagpapasa ng pantao ng budget. Kayo pong lahat na 380 ang pumapasa ng budget. Hindi lamang ang speaker at ang ay nako sa buhay niya. Diba po? Scam is real. Kawawa naman tayong naghahangad lang naman tayo ng tunay na pagbabago. Sabi ni Bugs Bunny, follow up lang po. Ano po yung provision sa Chacha yung in favor po kayo? You mean RA 6735 or what Chacha are you talking about? Sabi ni Rhea, the president is not a king. He is a servant of the Filipino people but they think the opposite. Ouch. Sabi ni Roger, in reality, most of us ay di aral sa Constitution. Isa ako, inaamin. Sabi ni CISSP Hillbilly, Congress makes me sick na iniipit ang Davao City. Hashtag Davaoenos are not for sale. Sabi ni Hillbilly, sarap bumalik sa law school. Sabi ni Sir J, asa na po ang unity? Actually, unity, that's a complicated issue sa totoo lang. United we stand, diba? Yung konsepto is that united, we stand together, we are stronger. The problem is, our constitution and our entire system is built on distrust. Ibig sabihin, hindi pwedeng, papabayaan natin, we are united with the government. No. The constitution is based on the premise that we must be suspicious of our government. Must be. That is why we have the Bill of Rights. Ang Bill of Rights po natin are limitations on the power of the state or of the government. Take note not limitations on us. Limitations on the powers of the state. Okay? Bakit? Because we put power in the hands of people and people are flawed. Okay? And even we, the people, are flawed and we will sometimes make mistakes. So the Bill of Rights guarantees that the government will not or should not use their power against the people. And that is why our Constitution also has a statement that says the AFP is the protector of the people and of the state because sometimes the state forces might be used against the people. Okay?
And so, when you say unity, wala na bang unity? If you're talking about the unity of a certain group of people, wala na yon. It's destined, it failed. Because they no longer have the same interests. Diba? Now, it doesn't mean to say na mali tayo to believe in the concept of a unity. No. The problem was, they evolved, they changed, they turned into different people. That the people that we knew during elections. So yes, budol is real. Sabi ni Ma'am Anita, unity. Tapos yung isang side, corruption. At gusto nung isa para sa bayan. Diba? Paano magkaka-unity dun? Sabi ni Peter Ignacio, napahiya tayong mga lumaban sa mga pinklawan nung campaign. Aray ko! Ang sakit magsalita, grabe. Pero hindi yan magiging masakit kung kung hindi yan totoo. Sana wag tuluyan natin pagsisihan pa pag lumala ang korupsyon sa gobyerno, lalo na sa gabinete ni PBBM. Sabi ni David King, David, please, next time wag na po mag-all caps, ha? Pero babasahin ko yan ngayon. Ang yayabang ng mga lintik ng mga politiko na ito. Kayo dapat ang maglingkod sa mga tao. Kami ang mga honorable na nagloloklok sa inyo. Pinagkatiwala namin sa inyong bansa, tapos mga magnanakaw kayo karamihan. Itong si Blank, hindi naman binoto ng tao pero naghahari-harian. Budol-budol is real. Ako yung nagsabing Blank, ha? Sabi ni Jacob, ang mali sa mga tao nandyan lagi, bla bla. Do something before making Colombia ang Pinas. Teka, Jacob, sino ang tinutukoy ninyo? Kasi, ang pagsasalita ay isang tool. Diba? Hindi po bla-bla lang ang salita. It is words that move people. Words have power. Kasi how can you make people move if you have not convinced them of the righteousness of your cause? So, wag niyo pong sasabihin na puro salita or nagsasalita lang tayo dito. We are moving hearts. First, we have to move the heart and the mind first before you can move the body. Diba? We will move the body later on. We will move them in elections to vote for particular candidates. We will move them into recall elections in places where they are necessary. We will move them in referenda where we can say no. Okay? We can refuse to vote for these people. And if there opens up an opportunity for us to do more, we will be able to move those bodies because we have convinced them. We have moved the mind and we have moved the heart. So never ever say na puro kayo salita. Salita, mag-uumpisa yan. Yung mga kongresista, senador, mga nakaupo sa gobyerno, sila, they have the power to move things and to move people. Sila yung sabihin ninyong puro kayo salita. Sabi ni Ma'am Oseng, move the body wrapped in their expensive rugs. Carpets po, ma'am. Carpets. Medyo malaki sila. Baka yung isa, rug lang. Grabe, shocks. Rug lang yung isa. Sabi ni Sir Flavie, uy, matagal na kitang di nakikita. Sir ba o ma'am? Please tell me if I misgendered you, ha? Sabi ni Flavie, tapos ang kapal pa ng fez ni Galema na kahit na galit ang mga tao na nandun siya sa concert, pero nag-post pa rin ng photo nilang pamilya. Wala na talagang kahihiyan ang mga PI na yan. Aray. Okay. Sabi nila Luce Sole, yun na ng pangalan, no? A worst administration ever, pwedeng iligay sa Book of World Records. Sabi ni, okay, sino yung break na, yung kaliwa at saka yung mga forces ng speaker sa House. Sabi ni Chisa, maraming ang nabahaan dito sa Davao de Oro at wala kaming narinig galing sa presidente. Oo nga, ano? Oh my gosh! Alam nyo, I don't like to talk about my time in the cabinet, but I do sometimes, and this is one of them. Alam nyo, trabaho ng comms yan. Gagawin na yung message, papipirma sa presidente. Posibleng ginawa na ng comms yan at hindi niya pinirmahan, which is terrible for me, but it's also possible na hindi ginawa ng comms. So, ng press secretary's office or ng PCO. Ito sabi ni Lee, ang matindi ng kinutya ni Chris Martin ang topic sa Pinas na number 1 daw sa buong mundo, nakita pang humahalakhak pa si PBM na parang accomplishment yung narinig niya. Aray. Sabi ni Excel, hindi na pirmahan kasi nanood ng concert. Sabi ni Zali, pumunta pa ako sa rally ng mga yan. Diyos ko, muntik pa ako mamatay. Nahirapan ako huminga. Budol.
Sabi ni Roger, silence is complicity. Okay. Para dun sa mga nanonood sa TikTok, Facebook, ay lahat. TikTok, Facebook, at saka YouTube. Pwede pong sumagot yung mga marami kasi dito na nanonood, matagal na pong nanonood. So, kung hindi ko kayo minsan masagot, sila po ay sasagot. Pag hindi naman po sila nagkamali, ibig sabihin, okay na po yung sagot nila. Kasi minsan, we need to stay on topic dahil meron mga hindi na di-discuss. Halimbawa, tapos may biglang papasok na, sino yung nag-break? 'Di ba? Parang, hello, may momentum na tayo, nag-uusap na tayo pagkatapos biglang may papasok ng ganon. So, para dun sa mga bagong dating, yung iba pong mga kasamahan natin dito, alam nila yung sagot. So, sila po ang sasagot. Maliban lang kung tol. Okay. Sabi ni Via,